Hello everyone, this is Mommy Onyx. Ngayon, nandito ako sa sasakyan ng aking boss. Kami ay nagbabiyahe papuntang farm. Ang oras ng aming biyahe ay 1 hour and 35 minutes. Medyo malayo siya. Pero para sa inyo, gawin kong maiksi. So, nagbe-video ako dahil nais kong makita nyo ang napakagandang view habang naglalakbay ang sasakyan papuntang farm. Kaya, tara na, manood na tayo at tingnan natin ang napakagandang view dito sa Hong Kong, papuntang farm. Let's go! Hello everyone! Nagpapasalamat ang aking puso dahil hanggang ngayon nandiriyan pa rin kayo at natutuwa sa mga bawat komento na aking nababasa dahil nakikita ko talaga ang inyong kagalakan sa inyong pagkukomento. Pagmasdan natin mga kaibigan ang nagluluntian ng mga puno, nagsilakihan ng mga puno at napaka-peaceful na kalsada na ating dinaraanan. Iba-iba ang mga views dahil merong puno, merong wala. Parang pag-ibig. 'Di ba? Bakit ganyan ang pag-ibig? Minsan ay tanong natin. Kasi nga sa buhay natin, iba-iba ang ating nararamdaman, iba-iba ang takbo ng ating buhay. Merong times na masaya tayo, malungkot, meron namang times na in love tayo. Pero tinanggap natin, naging masaya pa rin tayo at the end of the day. At naging thankful pa rin tayo kay Lord at the end of the day. Parang pag-ibig nga. Minsan ay tanong natin, bakit ganyan ang pag-ibig? Kapag nagmahal ka, tanggap mo lahat, kahit anong meron siya. Bulag siya, pipi man siya, pilay man siya, abnormal man siya, mabaho man siya, duling man siya, at kahit minsan bawal na pag-ibig basta mahal mo, nagagawa mo pa rin ang mahalin. Minsan sa buhay ng pag-ibig, lagi tayong bulag. Kahit nasasaktan tayo, okay lang. Nagbubulag-bulagan tayo kahit alam natin kung ano ang totoo dahil sa larangan ng pag-ibig. Sabi nga raw, pag-ibig, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Maraming mga kwentong pag-ibig na kung ang ating aalamin, malalaman natin na bakit binigyan tayo ng Diyos ng puso at utak. Puso para magmahal ng tama at naaayon sa pinag-uutos ng Diyos. Utak para mag-isip kung ano ang tama at mali. At upang magamit natin sa ating buhay. Bakit kailangan nating masaktan kapag nagmahal tayo? Kailangan nating masaktan para malaman natin kung ano ang tama at mali. At isa lang yang paraan para lalo tayong maging matatag. Minsan sa buhay pag-ibig, marami tayong katanungan na mahirap sagutin. Minsan kapag nalaman natin ang sagot, mahirap tanggapin dahil yun ang totoo. Minsan, mahirap ipaliwanag ang pag-ibig. Para sa akin, ang pag-ibig ay bulag. Minsan nagmahal tayo ng labis-labis. Minsan kung sino yung gusto mo, yun yung ayaw sa'yo. Minsan naman alam na nga nating mali at alam na nga nating masasaktan tayo at makakasakit. Sige pa rin. Dahil minsan para sa'yo, yun yung bagay na makapagpasaya sa'yo. Minsan, nagiging makulay lang ang buhay mo kapag nagmahal ka. Nakakaya mo lahat at nagagawa mong mga imposibleng bagay kapag nagmahal ka. Minsan din, dumarating sa buhay natin na kung
Sino ang mahal natin parang malayo sa atin. At kung sino ang ayaw natin, nandyan siya, nagmamahal. Maraming nagagawa ang pagmamahal sa buhay ng tao. Pakiramdam mo kapag mahal mo siya, siya na lang ang buhay mo. Minsan, natatalikuran mo lahat para sa mahal mo. Sa pagiging bulag na pag-ibig, kailangan lagi tayong handa na masasaktan tayo kapag umibig tayo. Kasama sa parte ng buhay pag-ibig ang masaktan at mabigo. Minsan, bago nagiging matagumpay ang buhay pag-ibig, maraming pagsubok ang dadaanan. Bago natin lubusang mararamdaman ang kaligayahan. Minsan, dumarating din sa buhay natin na akala natin na ang pag-ibig natin panghabang buhay na. Akala natin, siya na ang makakasama natin habang buhay pero nawawala pa rin. Minsan, hindi natin masisi ang sarili natin. Bakit tayo nagkakasala at nasasaktan sa larangan ng pag-ibig? Dahil tao lang tayo na nagiging marupok sa mga pagsubok at tukso na dumarating sa ating buhay. Kaya tayong tao, kailangan natin maging matatag at handa tayo sa anumang sakit na mararamdaman natin. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi nakakakita sa katotohanan. In short, ang pag-ibig ay bulag. Paano matutukoy ang tanging pag-ibig kung wala itong katulad, sukat at bilang? Walang dami ng salita ang makakalarawan. Walang una, huli, simula at hangganan. Yan ang tunay na pag-ibig at pagmamahal.
Ayan guys, maraming salamat dahil hindi kayo bumibitiw. Hanggang ngayon, nariyan pa rin kayo at nanonood at nakikinig. Maraming salamat sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa munting farm. Ayan, bundok. Aakitin pa namin iyan, paliko pa. Hindi ko na i-details kasi medyo bawal na. Kaya laging tandaan na sa relihiyon, particular sa Kristyanismo, ang pag-ibig ang pinakadakilang biyaya o regalo ng Diyos sa tao. Ayon sa Biblia, walang tao ang nabubuhay na walang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!